Legacy in Disguise. Kabanata 37. Sandaling natigilan si Zai Tiansheng, ngunit agad siyang ngumiti, waring hindi makapaniwala. Gusto kong makipagtagisan sa kanya. Kung tunay ngang may ibubuga siya, hihingi ako ng tawad. Hanggang kailan ka ba magpapakapass away? Single ni Ji Tiansheng habang hinaipan ang kanyang bigot at tinitigan siya ng matalim. Nagulat ang gitnang gulang na lalaki mula sa pamilya Montroy. Wala ni isa sa kanila ang inakalang mas mataas pa pala ang antas ng kakayahan ni Adrian Laurent kaysa kay Ji Tiansheng. Maging si Hector Montroy ay hindi alam kung ano ang iisipin. May itinatago bang husay ang batang ito? Posible ba yun? Siya lang. Si Ji Tiansheng mismo ang mahihikayat. Sa mga sandaling iyon, tumingin si Adrian Laurent kay Zai Tiansheng. Napansin niyang galit na galit ito, pulang-pula ang maliit na mukha, puno ng inis at tila may halong pagkadismaya. Ngunit sa gitna ng lahat, naroon ang determinasyon. Magaan ang tinig ni Adrian, ngunit may laman. Anong laban ang gusto mo? Umikot ang mga mata ni Zai at bigla siyang ngumiti. Siyempre, tunggalian sa larangan ng medisina. Ang batayan ng tradisyonal na medisina ay ang paningin, pandinig, at pagtatanong. Mas magaling kami roon. Sabihin mo, lahat ng naririto, anong karamdaman meron sila? At saan ito nararamdaman? Mukhang madali lang sa unang tingin ang sabihin kung anong sakit ng pasyente sa pamamagitan ng pulso, ngunit sa mundo ng tradisyonal na medisina, ito'y napakahirap. Maging si Ji Tiansheng ay hindi laging perpekto sa aspetong ito. Ngunit ito ang larangang kinabibilangan ni Zai Tiansheng mula pagkabata. Simulat sa pool, sa bisig na siya ng kanyang lolo lumaki, nakakita na siya ng libo-libong pasyente. Ang kanyang memorya ay hindi pangkaraniwan. Kaya niyang tandaan ang bawat sintomas at maiuugnay ito sa tamang sakit. Dahil dito, sapat na sa kanya ang tingin sa isang tao upang matukoy ang kanilang karamdaman. Zai Tiansheng, ang pagiging palaban mo'y nakakainis na, puna ni Ji Tiansheng, halatang hindi natuwa. Ngunit bago pa siya makasagot, tumango na si Adrian at ngumiti ng banayad. Sige, sayo na ang pagkakataon. Tahimik na lamang si Ji Tiansheng. Bahagi rin ng loob niya'y gustong makita kung ano nga ba talaga ang kakayahan ng binata. Ako ang mauuna, masiglang saad ni Zai, at agad siyang humakbang, dahan-daang nilaybot ang silid, tinitigan ang bawat isa ng mabuti. Lumipas ang 10 minuto. Tapos na ako. Ngumiti si Zai na parang batang nakasagot ng tama sa pagsusulit. Si Mr. Montroy ay may pamumula sa balat at may mga pawigang linya sa noo. Mataas ang presyon ng dugo niya. Dapat ay maghinay-hinay sa pagkain, lalo na sa malalaking isda. Huwag na tayong magtaka. Talagang kahanga-hanga ka, Zai, bulalas ng lalaking Montroy. Tama ka, may high blood ako. Sunod na itinuro ni Zai si Hector. Ikaw naman, pula ang mga kilay mo, malabo ang mga mata, may lung fever, ka. Pero halos magaling ka na. Napangiti si Hector, may halong panghihinayang. Tumpak. Nagkasakit ako ng impeksyon sa baga noong 1 linggo. Ngayon nga ay unti-unti na akong gumagaling. Sunod ay si Juliet Montroy. Miss Montroy, minsan hindi regular ang menstruation mo. Baka dahil sa sobrang trabaho o pagod. Tumango si Juliet at nagbulong. Tama ka. Isa-isa niyang inisa ang mga tao sa silid, at lahat ng sinabi niya ay nagtugma sa katotohanan. Labis ang paghanga ng lahat, sa murang edad ni Zai, ganito na ang antas ng kanyang kaalaman sa medisina. Nakangiti si Ji Tiansheng habang pinagmamasdan ang papuring natatanggap ng apo. May halong kay-abangan sa kanyang tingin, ito ang bunga ng kanyang pagtuturo. Ngunit sa wakas, muling humarap si Zai kay Adrian Laurent, nakataas ang kilay at may kumpiyansang ngiti. Mr. Laurent, aniya, sa lahat ng narito, ikaw ang may pinakamalalang kondisyon. Siguradong may sakit ka sa puso. Tahimik lang si Adrian sa loob ng ilang saglit, tapos ay ngumiti ito. Hindi ko inaasahan na sa edad mong wala pa sa 20, ganito na kagaling ang mata mo. Kahanga-hanga. Tumigil siya sandali, at may malamig ngunit magiliw na tinig. Pero, may maliit kang pagkukulang. Hayaan mong ako na ang magdagdag. Matapos magsalita, itinuro ni Adrian Laurent ang isang lalaking nasa gitna ng edad mula sa pamilyang Montroy. Bukod sa mataas ang presyon mo, may diabetes ka rin, at madalas kang makararamdam ng palpitations. Lalo na sa kaliwang bahagi ng dibdib mo, may bali ang buto roon. Malamang, pinsala ito mula sa isang aksidente. Mga 10 hanggang 13 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Mr. Laurent, sobrang husay mo. Kahit yung bali ng buto ko at diabetes, nakita mo agad.
Naaksidente nga ako sa sasakyan 13 taon na ang nakalipas, nabalian ako noon. Ngumiti lang si Adrian, tapos itinuro naman si Hector Montroy. May impeksyon sa baga mo. Dahil yan sa pag-inom mo ng malamig na alak habang pagod ka. Mababa rin ang function ng mga bato mo. Pero ang mas malala, may kakulangan ka sa kidney. Kailangan mo nang alisin ang init sa baga bago maibalik ang lakas ng mga bato. Napakamot sa batok si Hector, napahiya. Magaling ka ngang mag-imbento, pero ang bato ko, ayos pa. Isang lalaki nga, kahit alam niyang may problema siya sa bato, hindi niya ito aaminin. Lalo na kung usapin ng pagkalalaki ang tinutumbok. Pero walang kurap si Adrian habang nakatingin sa kanya. Ang kakulangan sa kidney ay senyales ng humihinang function ng bato. Kung magpapatuloy ka sa ganyang lifestyle, lalaki ang posibilidad mong magka-uremia. At huwag mong iisipin na tanging performance mo lang ang maaapektuhan, baka sa huli, kidney transplant pa ang kahantungan mo. Huwag ka nang mayabang, magpatingin ka habang may oras pa. Ikaw. Umiinit na si Hector at akmang aatake, pero mabilis siyang pinigilan ng lalaki sa tabi niya. Tahimik lang si Adrian, saka muling tumingin kay Juliet Montroy. Miss Montroy, naapektuhan pa rin ang katawan mo ng trap dragon formation. May mga bare sa ilang ugat mo. Nakatapat pa ito sa schedule ng buwan ng dalaw mo kagabi, masyado kang yin heavy. Pero huwag kang mag-alala, matapos ang buwang ito, mawawala rin ang sintomas, at mas gagaan ang susunod mong regla. Napamulagat si Juliet, napakagatlabi. Paano niya nalaman na dinatnan siya kagabi? Wala siyang sinasabi kahit kanino. Nakakakilabot, parang nakita siya kagabi kahit wala siya roon. Sa gilid, si Zai Tiancheng ay hindi makapaniwala. Sa bawat pagsambit ni Adrian ng mga diagnosis, mas lalo siyang natitigilan, pero mas lalo rin siyang nag-aalboroto sa loob. Hindi ko nga makita ang mga tagong karamdaman nila sa harap mismo ng mukha nila, pero siya. Tinitingnan lang niya sandali, tapos naaamoy na ang kasaysayan ng katawan nila. Anong klaseng mahika to? Divination ba ito? Napakagat siya ng labi. Mr. Laurent, may sakit ka sa puso, hindi ba? Umangat ang kilay ni Adrian. Talaga ba? Sabay abot ng palso niya. GT Yansheng, hawakan mo ang palso ko. Nag-alinlangan ang matandang si GT Yansheng, pero sumunod rin. Saglit lang ang pagtutok niya, saka napailing, lumingon kay Zai at pasinghal na bumulyaw. Isa kang three-legged cat. Nangangahas ka pang ipahiya si Ginoong Laurent sa harap ng lahat. Humingi ka ng tawad agad. Nagpanting ang tenga ni Zai. Lolo. Anong mali sa sinabi ko? Napabuntong hininga si GT Yansheng. Ikaw mismo, i-check mo ang palso niya. Walang sakit sa puso si Ginoong Laurent. Maling-mali ka. Ano? Tumigil ang mundo ni Zai. Sa loob ng mahigit 10 taon ng kanyang pagiging manggagamot, ngayon lang siya nagkamali ng ganoon kalinaw. Ang sintomas ng sakit sa puso ang isa sa pinakamadaling makita. Lumapit siya, kinuha ang palso ni Adrian, at tuluyang nanlumo. Maayos. Malinis. Wala ni Katie na senyales ng karamdaman sa puso. Niloko ako. Pinaglaruan niya ang palso niya para lang mapahiya ako. Kung ganun, kung kaya niyang itago ang mga sintomas ng sakit gamit lamang ang kontrol sa sariling chi, ibang antas na ito, hindi lang manggagamot, kundi isa ng alamat. At ang kakayahan niyang makita ang tagong karamdaman ng bawat isa. Hindi ko man lang naisip yon. Hindi ko siya matatalo, pati ang sarili kong lolo, hindi rin kayang tapatan ang taong ito. Ngunit, bakit siya ganito kalakas sa murang edad? Isa ba siyang alamat? Sa wakas, naunawaan na rin ni Zai Tiancheng ang ibig sabihin ni Adrian Laurent nang sabihin nitong, halos masama. Hindi lang pala, halos, mas masahol pa. Pait at kahihiyan ang gumapang sa kanyang mukha. Ang iniisip niyang kapantay niya ay isang nilalang na napakalayo pala ng antas sa kanya. Maging si Zai Tiancheng ay hindi na itago ang pagkagulat. Kitang-kita niya kung paano kinokontrol ni Adrian Laurent ang kanyang hininga, sinasadya nitong pabolikan ang daloy ng true energy sa likod ng katawan, na animoy may sakit sa puso. Isang ilusyon lamang, ngunit napaniwala nito ang sariling apo. Ang ganitong uri ng baligtad na daloy ng enerhiya ay kayang magdulot ng karamdaman sa katawan ng ordinaryong tao. Pero si Adrian Laurent, hindi lang niya ito napigil, kundi malaya pa niyang naibalik at naituloy ang daloy, na para bang wala lang. Hindi man lang nagbago ang kulay ng kanyang mukha, walang bahid ng sakit o pagkabalisa. Ang ganitong level ng disiplina at kakayahan sa paggamot, hindi ito bunga ng 50 taon. Isa itong tagong alamat, mahigit 100 taong lalim ng kaalaman.
Doon lang napagtanto ni GT Yansheng na kaharap niya ang isang tunay na maestro sa mundo ng cultivation, isang buhay na alamat. Samantalang ang kanyang apo, patuloy pa rin sa pagkukulang at pagiging mapusok. Kung hindi lamang mahinahon si Adrian Laurent, kung siya ay isang taong madaling magalit, baka sa isang iglap ay pareho silang maipalibing, wala man lang pagkakataong makalaban. Kaya't mariing tumingin si GT Yansheng sa kanyang apo. Ang antas ng kaalaman ni Mr. Laurent ay hindi pangkaraniwan, aniya, mariing tinig. At ikaw, Zai, imbes na igalang, hinusgahan mo pa. Hindi ka man lang humingi ng tawad. Pagkatapos ay mabilis siyang yumuko at nagbigay galang kay Adrian Laurent. Patawad, Master. Hindi ko kayang disiplinahin ang apo ko. Kung nanaisin ninyo, kayo na ang magparusa sa kanya kapag bumalik tayo. Nakangiti si Adrian Laurent, ngunit hindi iyon ngiting basta lang. May lalim, may pigil. Naunawaan din ni Zai Tiansheng ang kahulugan ng lahat. Wala siyang laban. Wala siyang maipagmamalaki sa harap ng taong ito. Kaya't yumuko siya at tumugon ng mapagpakumbaba, inaamin kong higit po ang galing ninyo sa akin sa larangan ng panggagamot. Ngunit ngumiti lamang si Adrian at iwi na siwas ang kamay, animoy wala lang ang lahat ng iyon. Ang medisina, aniya, ay para sa pagliligtas ng buhay, hindi para sa pataasan. Kung ako man ay makatagpo ng sakit na hindi ko kayang gamutin, malugod akong hihingi ng payo kay Mr. Tiansheng. Napapikit si GT Yansheng. Para siyang binigyan ng hagdan pababa sa kanyang kahihiyan. Ang taong ito, na halatang mas bihasa kaysa sa kanya, ay sinadyang magpakumbaba. Ang puso ng lalaking ito, hindi kayang abutin ng ordinaryong nilalang. At ang kanyang kakayahan sa medisina. Sa buong Nanjing City, walang sino man ang pwedeng ihambing sa kanya. Muli siyang yumuko at nagsalita ng may buong respeto, hindi ko inakalang sa tanang buhay ko, makakasalubong ako ng isang master gaya ninyo. Hiling ko pong payagan ninyo akong matuto mula sa inyo. Tahimik na tinanggap ni Adrian Laurent ang pagkilalang iyon, bahagyang tumango, at iniabot ang kamay. Mabilis na kumilos si GT Yansheng, hawak-hawak ang kamay ng master, at muling nagpasalamat. Salamat po, Master Laurent. Sa gulat ng lahat, ang mismong itinuturing na number 1 genius doctor sa buong Nanjing City, ay kusang nagpakumbaba at humingi ng aral mula kay Adrian Laurent. Napamulagat ang mga nakapaligid. Ang doktor na iniimbitahan ng mga ospital, iginagalang ng buong rehiyon, ay tila isang estudyante ngayon, nakayuko at humihingi ng gabay sa mas mataas na antas ng karunungan. Wala nang nangahas magsalita. Maging si Zai Tiansheng ay natigilan. Wala nang anumang pagtutol ang lumabas sa kanyang bibig. Sa dulo, tinapunan ni Adrian Laurent ng sulyap si GT Yansheng at marahang sinabi, matanda na si Mr. Tiansheng. May iniinda siyang pinsala sa loob ng katawan, kaya ipinasa sa iyo ang pagtanggap ng pasyente, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Zai. Nakita niyo po ang tagong sugat ni Lolo. Isang iglap ng gulat ang bumalot sa kanyang mukha. Ngunit agad din niya itong tinabyunan ng pagsang-ayon. Oo nga naman, kung kaya nitong taong ito makita ang lahat, natural lang na mabatid din niya ang kalagayan ng kanyang lolo. Kasalukuyan pong nagpapagaling si Lolo. Kaya nitong taon ay hindi siya tumanggap ng kahit sinong pasyente. Noong dumating si Mr. Montroy, tinanggihan niya rin. Ngunit 2 araw ang nakalipas, isang kaibigan ni Lolo ang nagbenta sa kanya ng isang mahiwagang gamot. Ang sabi, galing raw iyon dito mismo sa Nanjing. Kaya napagpasyahan niyang pumunta, hindi lang para sa gamot, kundi para na rin makita ng personal si Mr. Montroy. Anong klaseng mahiwagang gamot ito? Gulat na tanong ni Adrian Laurent. Hindi niya inakala na may ganitong uri ng gamot na ni minsan ay hindi niya nakita, pati si GT Yansheng, isang veteranong manggagamot, ay tila namangha sa taglay nitong kapangyarihan. Agad na inilabas ni GT Yansheng ang isang maliit na kaongyari sa jade mula sa kanyang dibdib. Maingat niya itong binuksan at sabay sabing, ang gamot na ito, binili ko ng 5 milyong piso, at sulit na sulit. Kalahati ang ininom ko, habang ang natira ay pinipino ko pa. Heto, Mr. Laurent, tignan mo. Nang makita ng lahat kung paano pinapahalagahan ni GT Yansheng ang gamot na ito, agad silang nagumpokang parang mga batang sabik na makakita ng laruan, gustong-gusto nilang masilayan kung anong uri ng elixir ang nagpasuko sa batikang doktor. Sa pagbukas ng kahon, isang kakaibang amoy ng halamang gamot ang agad na bumalot sa paligid. Isang piraso ng gamot, itim, parang latak ng pinatuyong halamang gamot, ang nasa loob ng kahon. Kinuha ni GT Yansheng ang isang maliit na kutsilyong jade, at maingat na pinutol ang bahaging kasing laki ng kuko.
Ibinigay niya ito sa dalawang miyembro ng pamilya Montroy, sa matandang lalaki at si Hector Montroy. Nagkatinginan ang dalawa, may pag-aalinlangan, ngunit sa huli inilagay rin sa kanilang mga bibig ang piraso ng gamot. Agad na natunaw ito sa kanilang mga dila. Napakunot noo ang matandang lalaki, ngunit kasunod noon ay namilog ang kanyang mga mata. J.T. Yansheng, anong klaseng gamot ito? Madalas akong makaranas ng pananakit sa kaliwang bahagi ng dibdib ko dahil sa dating bali. Pero ngayon, nawala ang sakit. Parang himala. Pati si Hector ay napanganga. Palagi akong hirap sa paghinga, lalo na tuwing malamig ang panahon. Pero ngayon, parang gamaan ang dibdib ko agad. Napangisi si J.T. Yansheng. Ngayon, alam niyo na kung gaano ito kaepektibo. Napatingin ang matandang lalaki kay J.T. Yansheng na tila ba nakita niya ito sa ibang liwanag. Ito'y hindi ordinaryong gamot. Kung kaya mong gawin ito, bibili ako, kahit gaano pa kamahal. Napailing si J.T. Yansheng, may halong panghihinayang. Sinubukan kong aralin ang formula nito, pero hindi ko kayang gawin. Isa itong sinaunang alchemy, isang sining na matagal nang nawala. Ang natitirang kalahating piraso ay isang kayamanang hindi na mauulit. Nanlaki ang mga mata ni Adrian Lawrence sa tuwa habang pinagmamasdan ang kalahating piraso ng gamot. Isang tusong ngiti ang sumilay sa kanyang lobby. Mr. Tiansheng, sambit niya. Binili mo ito ng 5 milyon. Oo, sagot ni J. Tiansheng, tila proud pa rin. At kung ako ang tatanungin, sulit ang presyo. Ang ganitong klaseng gamot, kahit 10 milyon, ay hindi labis. Galing pa raw ito sa isang grandmaster na si Shi Chu, dagdag ni J. Tiansheng. Mahigit 150 taong gulang na raw siya. Ang kaibigan ko, 3 araw at 3 gabi siyang naghintay sa harap ng tahanan ng matanda, bago siya kinausap at pinagbilhan. Kinabukasan, bigla raw umalis ang matanda at naglakbay na. Malamang hindi na natin siya muling makikita sa tanang buhay natin. Ang matandang iyon, sabad ng matandang Montroy, ay isa na sigurong tunay na immortal. Ang 5 milyon. Barya lang iyon para sa ganitong elixir. Habang nakikinig, lihim na nagtitimpi si Zai Tiansheng. Kahit humingi na siya ng tawad kay Adrian, hindi pa rin siya ganap na kumbinsido. Hindi matanggap ng puso niyang mayroong lalampas sa kakayahan ng kanyang lolo. Ngunit nang makita niyang tila natatawa si Adrian habang pinagmamasdan ang gamot, hindi na niya napigilan ang sarili. Hoy! Single niya. Bakit ka natatawa? Minamaliit mo ba ang gamot na to? Kung ganun, sige nga, ikaw ba, marunong kang gumawa nito? Nagulat si Adrian sa tanong, ngunit nginitian lang ang lahat. Ako ang gumawa ng gamot na yan. Mr. Tiansheng, niloko ka lang ng kaibigan mo. Parang may granadang sumabog sa loob ng silid. Tumahimik ang lahat. 12 pares ng mata ang nakatitig sa kanya, hindi makapaniwala. Napatigil si J. Tiansheng. Parang hindi siya makagalaw. Ilang segundo ang lumipas bago siya makapagsalita, at halos pabulong ang kanyang tanong. Mr. Laurent, ikaw ba talaga ang may gawa ng elixir na ito? Nanlaki ang mga mata ni Zai Tiansheng. Nanatiling nakabuka ang kanyang bibig, hindi makagalaw. Tumango si Adrian, mahinahon ang tinig. Hindi ito tunay na mahiwagang gamot. Ginawa ko ito noon bilang lunas sa pasa ng aking biyenan. Dahil mahina na ang katawan niya, sinadya kong hinaan ang bisa nito, kaya't ang hawak ninyo ay hindi pa tapos na produkto. Pagkasabi niya nito, muling binalot ng katahimikan ang silid. Walang umimik. Ang lahat ay tila tinamaan ng kidlat. Sa iisang saglit, ang elixir na tinuring nilang kayamanang mula sa langit, ay nilikha lamang pala ng lalaking tahimik na nakaupo sa harapan nila. Hindi makapagsalita si J. Tiansheng sa labis na pagkabigla sa mga sinabi ni Adrian Laurent. Pati ang puting balbas niya'y nanginig, maging buong katawan niya'y tila giniginaw sa gulat. Hindi niya akalaing ang itinuturing niyang mahiwagang gamot na gawa raw ni Grandmaster Hidden ay, mula pala mismo sa binatang nasa harapan niya ngayon. At ayon pa kay Adrian, ito raw ay semi-finished product lamang. Kung ganito nakalakas ang epekto ng isang hindi pa ganap na formula, paano pa kaya kung ito'y buong-buo na? Kung may re-refine ito ng maayos sa loob ng 800 oras, hindi ba't doble o triple pa ang magiging epekto nito? Namangha rin ang gitnang gulang na lalaki mula sa pamilyang Montroy, at sa di inaasahang pagkakataon, isang bugzo ng matinding tuwa ang pumulandet sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman inakalang si Juliet Montroy ay makakahanap ng isang tunay na alamat. Kung makakapit sila sa ganitong klaseng tao, isang haliging ginto. Tiyak na walang sino man ang makakatinag sa pamilyang Montroy. Dahil ano ang tunay na kinatatakutan ng mayayaman at makapangyarihan?
Kamatayan. Maari kang magkamal ng salapi, ng kapangyarihan, ng karangalan, pero kung ang katawan mo'y marupok at ang buhay mo'y kumakalas sa oras, mawawala ng saysay ang lahat. Ngunit kung may makikilala kang isang kagaya ni Adrian Laurent, isang maestrong bihasa sa gamot na parang himala, hindi na imposibleng humaba pa ang iyong buhay. Kung mabigyan lang si Mr. Montroy ng 5 taon pang buhay, ito'y magiging biyaya hindi lang sa kanya kundi sa buong pamilya. Dahil habang buhay pa ang matanda, ang kanyang impluwensya, koneksyon, at respeto ng iba ay nananatiling buo. Ngunit kapag siya'y nawala, siguradong bababa ang tingin ng marami sa kanilang pamilya. Kaya't higit pa sa ginto, ang nais ng pamilyang Montroy ay ang manatiling buhay ang kanilang haligi. Dahil kung may matandang Montroy na nagpoprotekta, kahit ang pinakamahirap na laban ay kayang lampasan ng pamilya. Pati si Hector Montroy, na kanina'y walang pakialam kay Adrian Laurent, ay hindi na rin makapaniwala ngayon. At hindi niya maiwasang mapahiya. Kanina lamang ay panay ang panlalait niya sa lalaki, hindi niya alam na ito pala ang totoong itinatagong master. Hindi na nakatiis si GT Yansheng. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao niya habang yumuko at same time na nakiusap, Mr. Laurent, ang matanda po sa pamilya ay patuloy na pinahihirapan ng lumang sugat. Kung maari po sana, kung maari kayong gumawa muli ng mahiwagang gamot, handa siyang magbigay ng 10 milyong cash bilang kabayaran. Maging ang gitnang gulang na lalaki mula sa pamilyang Montroy ay lumapit na rin, nanginginig ang tinig habang sinambit, Mr. Laurent, kung maari niyo pong ulitin ang paggawa ng gamot, bilang regalo po sa pamilyang Montroy, kami buong puso ring mag-aalay ng 10 milyon. Ngunit ang sagot ni Adrian ay malamig ngunit may bigat, hindi naman ako nauubusan ng pera. At hindi rin imposible para sa akin ang maghanda ng gamot. Kung talagang taos puso ang inyong hangarin, gagawa ako ng mas marami sa susunod. Kapag handa na, bibigyan ko kayo. Laking tuwa ng lalaki mula sa pamilyang Montroy. Agad siyang kumuha ng upuan at pinunasan iyon gamit ang manggas niya, sabay yuko, Mr. Laurent, maupo po kayo, mangyaring tanggapin ninyo ang aming pasasalamat. Sumabay naman si Hector, dali-daling inabot ang isang tasa ng mainit na tsaa kay Adrian, Mr. Laurent, heto po, isang tasa ng tsaa. Habang pinapanood ito ni Juliet Montroy, tahimik siyang napatingin, habang sa loob-loob niya'y may nararamdamang hindi maipaliwanag na gulat at paghanga. Hindi niya inakala na ang Adrian Laurent na minsan niyang minata, ang lalaking itinuturing na pangkaraniwang manugang lang, ay may ganitong kalalim na kakayahan. At higit sa lahat, hindi man lang ginagalaw ang 20 milyong cash. Ano ang dahilan? Dahil ba sa tunay na mayaman siya, o dahil sa kakayahan niyang hindi na kailangan ang salapi? Ngunit kung ganito siya kalakas, bakit siya pumayag na maging manugang lang? Sa tabi nito, si GT Yansheng na kilala bilang henyo sa larangan ng medisina ay di na rin napigilan ang sariling paghanga. Sa kanyang puso, taos-pusong sabi niya, Mr. Laurent, isa kang tunay na immortal master. Ang galing mo, ang puso mo, at ang katahimikan mong panang lalim, kahit mabuhay pa ako ng 100 taon, baka ni anino mo, hindi ko pa rin maabyot yan. Sa paningin ni GT Yansheng, kahit pa mabigyan siya ng 50 taon pang buhay, hinding-hindi pa rin niya maaabot ang kasalukuyang antas ni Adrian Laurent. Ang galing ng lalaking ito sa panggagamot ay tila walang hangganan, at higit pa roon, kaya rin niyang bumuo ng makapangyarihang mahiwagang gamot. Para siyang Diyos na bumaba sa lupa. Namumula na sa hiya si GT Yansheng, ang apo ni GT Yansheng. Dati hindi siya kumbinsido sa kakayahan ni Adrian, pero ngayon, lubos na ang kanyang paghanga at paggalang. Sa malamig ngunit matatag na tinig, sinabi ni Adrian Laurent kay GT Yansheng, Mr. T. Yansheng, bagamat may bisa ang gamot na binili mo para sa iyong internal na pinsala, kulang pa rin ito sa ilang sangkap. Bumababa ng 20% ang bisa nito. Hintayin mo ako, bibigyan kita ng isang kumpletong pildores. Inumin mo lang iyon, at ganap nang gagaling ang loob mong pinsala. Napaluhod si GT Yansheng sa galit, at buong puso siyang nagpasalamat. Ginoong Laurent, salamat sa lahat. Wala na akong maibabayad sa laki ng utang na loob ko. Sabay na yumuko si GT Yansheng sa tabi ng kanyang lolo, namumula ang pisngi at taos-pusong nagsabi. Mr. Laurent, maraming salamat po. Nagpatuloy si GT Yansheng, Mr. Laurent, bagamat hindi ka kabilang sa larangan ng tradisyonal na medisina ng Nangguang, ilang dekada na akong konektado roon. Kung sakaling kailangan mo ng mga sangkap sa medisina o may gustong gawin, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Tumango lamang si Adrian Laurent. Simple, pero buo ang kumpiyansa. Huwag mong isiping isa lamang siyang manggagamot.
Ang pamilya Tiansheng ay kilala sa panggagamot sa maraming henerasyon. Sa katunayan, si Ji Tiansheng ang kinikilalang pinakamahusay na manggagamot sa katimugang bahagi ng Ilog Yangtze. Ang kanyang koneksyon at kayamanan sa larangan ng mga halamang gamot ay maihahambing pa sa kapangyarihan ng pamilya Montreuil. Kung may suporta ng pamilya Tiansheng, mas magiging madali para kay Adrian ang maghanap ng mahahalagang sangkap para sa kanyang patuloy na paglinang ng lakas at kakayahan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, kumilos ang matandang Montreuil. Napaubo siya, nagubo, at unti-unting iminulat ang kanyang mga mata. Lahat ng naroon ay napatigil. Napalingon silang lahat sa kanya. At sa ilalim ng naglalagablab na mga tingin, bigla siyang naupo. Ang matandang Montreuil, na kanina lang ay halos itinuturing ng bangkay, ay kusa at matatag na naupo sa kama. Napahawak sa bibig ang kalagitnaang lalaki ng pamilya Montreuil. Hindi siya makapaniwala. Takot siyang baka isang panaginip lang ang lahat. Nakatanggap na sila ng notice of critical condition mula sa doktor. Inaasahan ng lahat na ilang araw na lamang ay papanon na si Lucio Montreuil. Kaya nga si Hector Montreuil mismo ang nag-anyaya kay Ji Tiansheng, ang tanyag na manggagamot. Ngunit kahit pa si Zai Tiansheng ay nagpaturok, kaunting kulay lang ang naibalik sa mukha ng matanda, hindi pa rin naibalik ang kanyang ulirat. Inihahanda na nila ang burol, pero tahimik na lumapit si Adrian Laurent, at isang iniksyon lang mula sa kanya. Sinabi niyang magigising si Lucio Montreuil sa loob ng 30 minuto. At ngayon, eksaktong 30 minuto ang lumipas. Hindi lang nagising ang matanda, kundi mas makulay pa ang kanyang mukha kaysa noong malusog pa siya. Matingkad ang kanyang pisngi, maliwanag ang mga mata, tila isang milagro. Napahanga si Ji Tiansheng. Sinabi ni Mr. Laurent na 30 minuto, ni 1 minuto ay hindi sumobra. Nagpalakpakan ang buong pamilya Montreuil. Isang henyo. Isang tunay na doktor. Lumapit ang anak ni Lucio Montreuil at tanong niya agad, "Papa, kamusta na po ang pakiramdam niyo?" Tinitigan ni Lucio Montreuil ang kanyang anak, baka sa kanyang mata ang kaligayahan mula sa bangin ng kamatayan. Akala ko, tapos na ang lahat. Pero hindi ko inaasahang magigising pa ako. Lumingon ang matanda sa kanyang anak na ngayon nangingilid na ang luha. Itinuro siya nito kay Adrian at animoy isinisigaw ng puso. "Anak, tandaan mo, buhay ko'y utang natin kay Mr. Laurent." Nagulat siya nang makita ang kabataang mukha ni Adrian. Ngunit agad din siyang ngumiti, tinanguan si Adrian, at buong pusong nagwika. Hindi kailanman malilimutan ang kagandahang loob ng isang dakilang manggagamot. Ngumiti si Adrian Laurent, bahagyang yumuko, at malumanay na sinabi. Wala iyon. Isang simpleng kilos lamang. Pagkatapos ay tinuro niya sina Ji Tiansheng at Zai Tiansheng, at sinabi. Malaki rin ang naiambag ni na Mr. Tiansheng at ng kanyang apo sa paggaling ninyo. Hindi ito pawang gawa ko lang. Hindi inakala ni Ji Tiansheng na makakarinig pa siya ng ganoong matatamis na salita mula kay Adrian Laurent, lalo na't para sa kanilang maglolo. Lubos ang kanyang pasasalamat at may pagpapakumbabang sinabi. Mr. Laurent, napakababa ng tingin ninyo sa sarili ninyong nagawa. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi na namin nagising si Mr. Montreuil. Sa inyo ang karangalan. Tumanggaw si Lucio Montreuil ngunit may respeto ring tumugon. Narinig ko na noon pa ang pagiging henyo mong manggagamot, kaya huwag mong maliitin ang sarili mo. Sa totoo lang, napakalaking utang na loob ang pagdating mo rito. Pagkasabi nito, hinarap niya si Adrian Laurent at same time na nagwika. Mr. Laurent, ang utang na loob ko sa iyo ay hinding-hindi ko makakalimutan. Kung kailangan mo man ng anuman mula sa pamilya Montreuil, buong puso ko itong ibibigay. Ngumiti si Adrian Laurent ng bahagya at sagot niya. Mr. Montreuil, masyado kayong magalang. Pero bago pa siya tuluyang tumalikod, sinabi ni Adrian Laurent. Mr. Montreuil, galing ka pa lang sa matinding karamdaman, hindi dapat pagurin ang sarili. Mas makabubuting magpahinga muna kayo. Ako po ay magpapaalam na. Mabilis na nagsalita si Lucio Montreuil. Mr. Laurent, kung maari ko lang sanang malaman. Magkano ba ang kabuoang bayad sa pagkakaligtas mo sa aking buhay? Handa akong magbayad ng doble. Ngunit mariing sinabi ni Adrian Laurent. Wala po kayong dapat bayaran. Nandito po ako ngayon dahil kay Juliet Montreuil. Isa lang itong tulong. Sa isang kaibigan. Gulat na gulat si Juliet Montreuil. Maging ang katawan niya'y tila kinuryent sa sinabi ni Adrian. Hindi lang siya iniligtas ni Adrian, ipinagmalaki pa siya sa harap ng kanyang lolo. At alam niya kung gaano kabigat ang boses ni Lucio Montreuil pagdating sa pamana, posisyon, at kapangyarihan sa pamilya.
Kung manalo niya ang puso ni Adrian, maaaring siya rin ang maging susunod na pinuno ng pamilya Montroy, isang pangarap na tila unti-unti nang nagkakatoto. Tiningnan ni Lucio Montroy ang kanyang apo, Tumango, at tumawa ng malalim. Magaling, Juliet. Magaling. Iligtas mo man ako, pero huwag mong kakalimutang suklian ng tama si Mr. Laurent. Agad yumuko si Juliet at seryosong sumagot. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Gagawin ko ang lahat para masaklian ko ng lubusan ang kabutihan ni Mr. Laurent. Mabuti, tugon ng matanda habang tumatawa ng malakas, halatang masayang-masaya. Ngunit hindi kalayuan, may isang taong halos mabalot ng itim na ulap ang mukha, Hector Montroy. Napakasama ng tingin niya. Ang dapat sanang kredito niya, napunta kay Juliet. At kung ganito ang simula, tiyak na magiging dehado siya sa mga susunod na taon. Hindi na nagtagal si Adrian Laurent sa bahay ng mga Montroy. Nang makita niyang maayos na ang lagay ni Montroy Lau, nagpas siyang umalis. Bilang paggalang, inutusan ni Lucio Montroy ang isa sa mga tagapagmana na samahan si Adrian Laurent hanggang sa labas ng mansyon. Si GT Yansheng naman at ang kanyang apoy nagpaalam na rin. Sinabi niyang pansamantala silang titira sa isang hotel sa Nanjing City, habang tinatapos niya ang pagpoproseso ng gamot. Makikipag-ugnayan daw siya kay Adrian Laurent sa mga susunod na araw. Lubos ang pasasalamat ni G habang pinapanood ang pagpasok ni Adrian sa kotse ni Juliet Montroy. At ilang saglit pa, sila na'y bumabaybay pabalik ng syudad. Habang nagmamaneho, malumanay na nagsalita si Juliet Montroy. Mr. Laurent, maraming salamat sa araw na to. Ngumiti si Adrian at magaan na sagot. Walang anuman. Maliit na bagay lang ito. Baka nga sa hinaharap, ako pa ang mga ilangan ng tulong ni Miss Montroy. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Juliet sa sagot. Makakaasa ka, Mr. Laurent. Basta ikaw ang nangailangan, kahit apoy o baha, hindi ako uurong. At habang tinitingnan niya ang gilid ng mukha ni Adrian Laurent, may bahid ng kaba sa kanyang tinig ng tanungin. Mr. Laurent, maaari ko bang kayong anyayahang magpalipas sandali? Uminom tayo, kahit isa lang. Gusto ko sanang makilala ka pa. Bilang higit pa sa isang tagapagligtas. Tiningnan ni Adrian Laurent ang oras, hindi pa naman ganoon kagabi. Matagal na rin simula nang huli siyang nalasing, kaya tumango siya at ngumiti. Sige, ikaw na ang bahala sa lugar. Napangiti si Juliet Montroy, litaw sa mukha ang kasabikan. May alam akong bar. Maganda roon. Agad siyang sumampa sa sasakyan, pinisil ang accelerator, at mabilis na binagtas ang kalsada patungong sentro ng lungsod. Sa pinakasentro ng syudad, tumigil sila sa harap ng isang bar na tila araw ang pangalan, may liwanag sa gitna ng dilim. Walang alinlangan si Juliet. Inabot niya ang susi ng kotse sa balay at hinaila si Adrian paakyat ng hagdan. Pagkakita ng waiter sa kanila, agad itong yumoko. Magandang gabi, Miss Montroy. Sa dati niyong pwesto po ba kayo uupo? Tumango lamang si Juliet, at pinangunahan na sila nito. Ang unang palapag ng bar ay pan ng ilaw, sayawan, at sigawan. Ngunit hindi doon sila dinala. Sa ikalawang palapag malapit sa may railing kung saan tanaw ang kasiyahan sa ibaba, ay may isang eksklusibong mesa, nakahiwalay at tahimik kahit nasa gitna ng ingay. Pagkaupo nila, agad na iniutos ni Juliet sa waiter, 2 bote ng pinakamainam na 2082 Lafite. Okay po, Miss Montroy. Hindi nagtagal, dala na ang mga bote. Binuksan at nilaipat muna sa decanter para huminga ang alak. Bago pa makaalis ang waiter, sinabi ni Juliet, batiin mo ang boss ninyo. At huwag na munang magdala ng ibang bisita sa ikalawang palapag ngayong gabi. Masusunod po, Miss Montroy. Yumuko ito at agad tumalima. Napatingin si Adrian sa paligid at tanong niya, may shares ka ba dito? Ngumiti si Juliet. Ang bar na ito, pinatayo ng isa sa mga Montroy. Tumango si Adrian. Walang duda, malaki talaga ang pamilya nyo. Bahagyang tumawa si Juliet. Sa Nanjing City, halos 1/3 ng kabuuan ay nasa ilalim ng impluwensya namin. Pero sa labas ng syudad, wala rin. Sa Shuai City, mas malalaki pa rin ang mga pamilya gaya ng Fontaine, doon, ang pamilya nyo ay parang dambuhala, kayang tapatan ang 10 pamilya naming pinagsama-sama. Tahimik lang nangumiti si Adrian. Hindi ba't doon siya galing? Pero, hindi pa rin siya sigurado kung gusto niyang bumalik. Sa totoo lang, masaya na siya sa kasalukuyan niyang buhay. May hawak siyang alter group, bilyong halaga ng yaman, at higit sa lahat, hawak niya ang 9 Secrets of Heavens. Kung babalik siya sa pamilya, tiyak, bawat kilos niya ay susukitan.
Saan ang kalayaan doon? Naputol ang kanyang pag-iisip nang abutan siya ni Juliet ng isang baso ng alak. Para sa'yo ito, Mr. Laurent, aniya, kasabay ng ngiting may bahid ng lamang sa ilalim ng kandila. Kinuha ni Adrian ang baso, tinanaw ang mapunggay na mata ni Juliet, at sinabing, alam mo ba, Miss Montroy? Bawat tagay ay may dahilan. Kapag iinom tayo, dapat may dahilan, maaaring may ipinagdiriwang, may gustong kalimutan, o pinagdadaanan. Bago natin ubusin ang bawat baso, sabihin natin kung bakit tayo iinom. Ano sa palagay mo? Napangiti si Juliet sa kakaibang mungkahi ni Adrian. Sige, simulan ko. Bahagya siyang tumikim, ngumiti ng matamis, at sinabing, ang unang tagay ay pasasalamat. Iniligtas mo ang lolo ko. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Tumango si Adrian at ngumiti. Sige, para sa pasasalamat. Sabay nilang tinungga ang alak. Pagkatapos, si Juliet naman ang nagtanong, Mr. Laurent, bakit ka iinom ng pangalawang baso? Ngumiti si Adrian. Para sa tadhana. Sa dami ng nilalang sa mundo, tayo ay nagkakilala. Dahil ito sa swerte at kapalaran. Para sa kapalaran, sabay silang sumang-ayon. Sa ikatlong tagay, pulang-pula na ang pisngi ni Juliet. Para sa iyong kakayahan, aniya. Ngayong araw, nasalayan ko ang husay mong gumamot. Wala akong duda, ang paglitaw mo sa Nanjang City ay hindi isang aksidente. Napangiti si Adrian. Hindi ba aksidente? Diyos lang ang nakakaalam. Pero tayong mga tao, may mga lihim na hindi dapat ibunyag. Kung ganoon, wika ni Juliet, para hindi na lang mabunyag ang sekreto, tagay na lang tayo. Pagkaraan ng ilang baso, namumungay na ang kanyang mga mata. Bagaman mataas ang tolerance niya sa alak, tila iba ang epekto kapag si Adrian ang kasama. Tahimik na tinanaw ni Juliet si Adrian. Sa tinig na halos pabulong, sinabi niyang, sa totoo lang, Mr. Laurent. Kamakailan lang ko napagtantong. Ang galing mo talaga. Napahalakhak si Adrian. Galing sa anong aspeto? Sa lahat, seryosong sagot ni Juliet. Hindi katulad ng mga lalaking nakapaligid sa akin. Karaniwan sa kanila ay puro yabang, puro motibo. Pero ikaw, para kang hiwalay sa mundong ito. Hiwalay sa mundo. Tanong ni Adrian, kunot noo. Paanong hiwalay? Sumeryoso ang tinig ni Juliet. May angking lakas ka, pero hindi ka hambog. Tahimik ka, pero kapag sinubak, sumasargo ka. Hindi ka nagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga umaatake sa'yo, isa iyong ugali ng mga taong hindi karaniwang nilalang. Matapos ay bumantong hininga si Juliet. Pero isa ang hindi ko maintindihan, bakit mo piniling maging manugang ng pamilyang Rousseau? Samantalang sa galing mo, pwede kang sumali sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ngumiti lamang si Adrian. Kung hindi sa Rousseau, saan mo ako nakikitang nababagay? Diretsyong sagot ni Juliet, sa isang pinakamataas na pamilya. Kung ako ang tatanungin, maraming pamilya ang mag-aalok ng kanilang mga anak na babae kapalit ng isang tulad mo. Ngumisi si Adrian. Pero anong halaga ng kasal kung wala namang pag-ibig? Gusto mo bang maging isang pyesa lang sa laro ng pamilya? Matatag na sagot ni Juliet, ganyan talaga sa amin. Sa mga tulad naming malalaking pamilya, may mga patakaran. Sa eskwela pa lang, tinuturuan na kaming kumilos bilang mga ginoot ginang. Walang ligaw, walang sariling diskarte sa pag-ibig. At kapag panahon na, ipapakasal kami, hindi dahil sa damdamin, kundi para sa kapakanan ng angkan. Napakunot noo si Adrian. Feudal na halos ang ganyang pamumuhay. Ito na ba talaga ang siglo ngayon? Hindi ito feudalismo, seryosong sagot ni Juliet. Ito ang batas ng mga makapangyarihan. Survival of the elite. Tahimik si Adrian. Sa puso niya, unti-unti nang bumibigat ang desisyon, kung sakaling bumalik siya sa pamilya ng Laurent, tiyak na kontrolado ang bawat hakbang. Pwede pa siyang ipahiwalay kay Elise Rousseau at ipakasal sa anak ng ibang angkan. Hindi siya babalik. At sa di inaasahang sandali, tanong ni Adrian, Miss Montroy, nasa edad ka na rin ng pag-aasawa. May napili na ba ang pamilya mo para sa'yo? Bahagyang nalungkot ang mata ni Juliet. Meron sana, sagot niya. Pero inuna ang kasal ng pinsan kong si Hector. Binalak ng lolo ko, pero nang magkasakit siya, naantala ang lahat. Ngayong gumaling na siya, baka simulan na naman ang plano. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.